Hello po sa ating lahat. Pakinggan natin ito. Okay, so i-stop na natin para makapagbigay tayo ng reaction natin. Ano? Ang na-pick up ko na sabi niya doon, those who are opposing confidential funds undermine peace and order. Okay? Para bang ayaw daw natin ng katahimikan at sa kakayusan sa ating lipunan pag against tayo sa confidential fund. Pagkatapos, para ba tayong walang pagmamahal sa bayan, ano? Kasi kailangan daw yan para aasinso tayo, maging maayos ang ating lipunan, at saka iba pa. Then, ano ba yung nakuha ko sa kanya? Yung mga kumukontra sa confidential at saka intelligence fund ay may insidious motives, okay, sa ating lipunan. Ang alam ko sa ibig sabihin ng insidious ay something na parang secret na, well, pagkatapos may harmful effect. Okay, so yung mga Mr. and Miss Dictionary yan, tignan ninyo, ano, baka nagkamali ako. Parang may something like that. Yung ginagawa daw natin, pag mayroon tayong insidious motives, later on, magkakaroon yan ng harmful effects. Okay? Ngayon, I vehemently disagree with her statement. Okay? Na kasi ang sinasabi niya dapat talaga bigyan siya ng yung intelligence fund para yun nga magiging maayos ang ating lipunan. Okay, para sa akin, there's nothing wrong sa pagbibigay ng uh, confidential at intelligence fund. Okay yan. Okay yan. Kailangan nga yan para magkaroon ng peace and order sa ating lipunan, magkaroon ng kaayusan. Okay. Ngayon, ang kinokontra natin sa regarding intelligence funds ay yung pagbibigay sa maling ahensya ng gobyerno. Okay? So, ikuha na natin na may confidential fund ang Office of the President, mayroon ang Vice President. Ngunit itong sa DepEd ay vehemently oppose yung practice na ito. Why? Kasi mali ang binibigyan ng pondo na yan. Kaya tulad ng sinasabi ko nga, I have nothing against confidential funds. Pero dapat ibigay yan sa tamang ahensya. Like for example, ibigay yan sa Department of National Defense. Agree ako dyan.
ibigay yan sa mga NBI, agree ako diyan. Ibigay yan sa Philippine Coast Guard, agree tayo diyan. Ibigay yan sa mga ibang agencies na ang mga ah, task, ang isang task ay maghanap ng mga yung mga undesirable sa ating lipunan. So, okay. Ngunit sa Department of Education, ang function ay to teach our young people so that someday they will become law-abiding, they will become productive, they will become God-fearing, at saka and so on, ano? So, yon. Ngayon, alimbawa nga, may mga situation o instances na may mga nakakapasok na itong mga left-wing people o yung mga communist o mga terrorist, ibigay yung info o kaya i-seek the help of the National Police o NBI at saka iba pa para madakip ang mga taong yan. Okay. So, may tamang agency na harap sa mga taong ito. Ngayon, sa nangyayari, as if walang tiwala itong Vice President sa Armed Forces, sa Philippine Coast Guard, sa NBI, sa PNP and so on. Kasi gusto niya siya ang maggagawa ng operation, ano? Okay. The past year, 125 ang kanyang confidential fund. Ano kaya yung accomplishment? So far, wala namang pandaw. Alimbawa, may 10 nahuli lang. So, imagine, the amount is 125 million. It's so expensive na operation, ano? Okay. So, ganun yan. We are not against the giving of confidential funds, but ang gusto lang natin ay ibigay yon sa tamang agency. Ganun lang yan. Wala tayong insidious motives with regards to one. Pag against tayo sa confidential pa ni Sarah without AIDS, hindi natin gusto natin o hindi tayo against sa pagkakamit natin ng peace and order in the country. Yan. Kaya nga gusto natin na magkaroon ng peace and order in the country. Kaya alisin yung confidential fund diyan sa Department of Education at saka yung confidential funds niya sa Office of the Vice President. Medyo i-minimize. Okay? So, that's all. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mayroon pa nga tayong additional vlog today. Muli, salamat.